Ayun, good morning sa ating lahat mga sir, mga madam. 16,402 ang alam ko nito. 16,402 square meter titled. So buhay ang nakapangalan. May bato na rin tong, may mga bato na tong, pero sarili niyang right of ito mga sir. So yan, elementary school. So Baltok Street, malapit nang maging Balitok. So ito yung kanyang right of way. Natabunan na rin ng bato dito sa part na ito Tapos diretso to, kung naalala nyo na i-vlog ko na to, may bahay dati doon sa before ka pumasok ng property ng yung saktong property, yung bahay ng caretaker ba yun? Kaya hindi no, naki-on lang. Pero ngayon wala na daw, sabi niya. Minisage niya ako Ding, wala na yung bahay doon, sabi niya. I-alok mo, sabi niya. Wala na daw So 16,402 square meter titled naman, buhay ang nakapangalan. Binili niya sa auntie niya, hindi pa niya na-transfer, pero sagot naman niya ang capital gain tax. Patay na pala daw pala yung isang nakapangalan. So estate tax sagot din niya, so wala namang problema. Agent fee sagot na din daw niya. So pwede na mga sir. Tsaka itong daan mas na-develop na ngayon kaysa dati no. Dati puro lupa to Ngayon may mga bato-bato na. Pwede nang ibaba ang sasakyan. Kunting bato pa dyan. Tsaka pag nasimento ito mas maganda para yung gilid hindi na daanan ng tubig. Kumbaga magiging okay na. Pero kasi naman ang 4 wheels dito. Nga lang, wag na nating ibaba, baka mamaya hindi tayo makaakyat pag basa. Pero may bato-bato na mga sir. Madam, wala namang yung problema na. So itong area nito ay heli type siya, yung kumbaga burol-burol. Tapos mayroong ting rice land sa baba, nasa gitna. Tapos flat din dito sa taas. So pwede kang magbahay dito sa harap, pwede sa likod kasi mayroong overlooking sa likod mga sir. So ito yung property. May ilaw na din pala dito no, sa area niya. Kwan ng barangay yan kuya. Kasi may tao dito, may nakatira dito. Hindi dito sa kabila no. Pero yan hindi na pag-aari ng seller natin. Ito kasi tumbok nito, ito na yung property. Yan sa may ito yung daan. So ang luwang pa dito yung daan. Ito na yung property mga sir. So mula sa bakod na yan, ayan, mga bakod na yan, diretso yan. Kaya apakaluwang. Tapos diretso dun hanggang dun sa taas. So may burol siya ulit. May mga boundaries na ito na bakod ng property pero nasira na no. So may isang akasya na malaki, tapos kasali pa ito, burol-burol na dyan. So puntahan ko lang to kuya bago dyan, para makita ko dito yung part na ito. Sa ngayon napakalinis, may mga tanim na saluyot ba to? Ay hindi, tumubo lang no. Orayan nakta kuya, baka amo kaya po daw. Sige. Akiyatin ko lang to para makita nyo mga sir. Ganda dito. May burol na dito. May burol pa doon. So pwede ka namang dito or dyan ka magtayo sa part na yan. Sa akin napakalinis ng property. May mga saluyot nga. So yan, mga boundary niya bakod ng kapitbahay yan. Hindi naman sila ang nagbakod. Pero yan na yung mga boundary niya mga sir, mga madam. So dito yung isang burol niya, napakataas nito. Taas ito sa ano. So pag andito ka yan, boundary niya yan, pababa doon hanggang doon sa may bahay yan. Tapos pag ano na rin siya, hanggang doon naman, doon sa may kawayan doon. Ayan. Ayan, hanggang doon. Tapos pag ganun siya sa taas. Ayan, sa taas boundary na niya yung mga mangga, wala pong mangga ito. So napakaganda ng area na ito mga sir. Dito sa plat din dito sa tuktok na to. Pwede kang magtayo dito sa part na ito mga sir. So yung nag-aano sa akin ng ganito, ito napakaganda. So dyan may boundaries dyan Ayan. Pag ganun. So parang nag-square type tong
property. Square type siya. Pag ganun. So kung mayroong mga corner siguro, depende na po sa relocation. So yun, nakuha daw po yung kawayan. Siguro tigkalahati sa kabila, kalahati sa kanya. Ayang part na yan, ayan. Diretso dyan. So tinatanim nila dito mga kalabasa. Ayan po mga sir, mga madam. Kalabasa. Tapos palay dyan sa baba. Ayan, palayan niya. May palayan ka na. Ganda dito. Tapos may bahay ka pa dito sa harap or doon. Kasi pwede kang gumawa ng, pero magastos na yun. Dito ka na lang magbahay. Dito sa part na ito. Or doon sa area na yon. Kasi pag dito ka, kitang-kita mo kasi lahat eh. Ayan, kita mo lahat. Pero pag doon kasi, mas malayo naman ng konti sa mga kapitbahay. Pag doon ka, yun sa part na yan. Tapos pagpasok mo kasi, daan na, bahay. So pwede naman dito kung gusto mo, gawa ka ng parkingan mo dyan. Then dito yung bahay mo mga sir, mga madam. Ang palawang, naka-elevate yung bahay. So ang ganda, property na ito. So sa ngayon, nakapunla na sila ng itatanim. So malapit na yan, magkakuliglig na yan, magtatraktora. So kung naalala to, ito yung akasya noon. Pero bago-bago pala akong vlogger noon. Siguro almost ko na yun, 2 years. Or 2 years na pala mahigit yun mga sir. Binalikan ko lang. Kala ko kasi nabenta na, hindi pa pala. Sabi ng seller natin, minisix ako. So ialok ko daw kasi dati kasi may bahay dyan. Yan sa may bayog na yan. So ang alam ng mga buyer nun ay mayroong caretaker pero wala po. So, dito sa part nito ang lamig kasi mayroon siyang puno ng akasya. So ito, napakaganda oh. So hindi na tayo makapunta doon. Pero mayroon siyang kwan dyan, yung mayroon siyang kwan dyan, kuya, yung spring water. Bukal yan no, yan yung part na yan. Yung kahoy na yan no. Yan. Napuntahan ko yan dati eh. Yan, sa kahoy na yan. So meron siyang bukal dyan. Tapos yan yung boundary, yung bakod na yan. Pataas siya. Pag ganun. So hanggang dyan. Boundary niya. So ayun. 16,402 titled. Patay pala yung nakapangalan na isa. So kailangan ng extrajudicial settlement. Pero sa kanya naman yung estate tax saka capital gain tax at agent fee. So wala kang magiging problema. Murang mura po ito mga sir. So 150 lang per square meter. Negotiable pa. So tawad lang po kayo. Sabihin natin sa seller or tawad kayo ng personal mga sir, mga madam. So yun, muli, tingin lingkod Agent Joel. God bless you all.